Hello, Kamato Class! Welcome back sa isa na namang pag-aaral ng aralin sa mathematics. Sa nakaraan nating video ay inalam natin kung ano ang radicals. Inalam din natin kung alin ang index, radicand at exponent. So ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa radical sa video ito. This time, we will be working with deriving the laws of radicals. Napakahalaga na particular tayo sa laws of radicals. Isa-isahin nating alamin kung ano ang mga laws of radicals. Alamin natin ang rule number 1 ng laws of radicals gamit ang the quantity and root of a raised to m. So from that, i-derive natin ang ating magiging formula. So we have this one. So, ang una natin gagawin ay ito mismo sa loob ng quantity ay i-change sa rational exponent. So, sa nakaraang video, nag-change tayo ng radicals sa rational exponent. So, kaya ayan ay magiging a raised to 1n. Kaya a raised to 1n raised to n. This one. Okay? Pagkatapos, pwede natin itong i-multiply 1 times n. Kaya magiging a raised to n over n. At ang n over n means 1 or pwedeng makancel out. Kaya ang ating rule number 1, gamit ito, ang magiging sagot natin ay a. So, pansinin nyo lamang na sa mga unang tatlong example, gagamitin natin ang odd number sa ating magiging value ng n. So, ang unang example, ang n natin ay odd number. At kapag odd number ang ating n, so ang ating magiging sagot ay a. Let's check the first one. So, alamin natin ang unang example sa pamamagitan nito. So, let's have this one. Quantity cube root of 7 raised to 3. Pansinin natin na ang a natin ay 7. So, ang n natin ay 3. Okay, so we have that. So, gamit muna itong rule na to, isa-isahin muna natin. So, i-change natin ngayon ito. So, kaya magiging 7 raised to 1/3 yan. So, 7 raised to 1/3. So, 7 raised to 1/3 raised to 3. So, we have this one. Then, magiging 1 times 3, kaya magiging 3/3 tayo. So, we have that. Therefore, ang sagot natin ay 7. And obviously, sabi sa ating rule number 1, kapag ito ay sinolve, kung ano ang value ng a, yun yung sagot. And with this example, ang value ng a ay 7, so 7 ang sagot. Let's have the second example. The quantity fifth root of 6 to the fifth. Ang gawin na lang natin, alamin natin ang value ng a. Ang value ng a ay ang radicand. Ibig sabihin yung nasa loob ng radical symbol at yun ay 6. Hence, the answer is 6. Okay, let's have the next one. 9th root of the quantity negative 10 to the 9th power. So again, radicand natin ay negative 10 to the 9 pero hindi natin sinasama mga exponents sa sagot. Therefore, ang ating a, total n naman to, a ang kailangan natin ay negative 10. Hence, our answer is negative 10. Okay, so sana nasusundan natin. Okay, let's have the next one. This time, with this example, magko-concentrate naman tayo na ang n ay even. So, kanina mga odd. So, if n is even, absolute value ng a naman ang ating magiging sagot. Pero, pag kinuha mo ang absolute value ng a pa rin yan. So, it's the same answer kahit odd number yung n. So, let's have this one. The square root of 3 raised to 2. So, sabi dito, para makuha ang sagot, absolute value ng a. Ang a natin ay 3. Therefore, absolute value ng 3, 3 yung sagot. Let's have the next one. So, we have the 6th root of 3ab raised to 6. So, 3ab ang ating a. So, kunin natin ang absolute value niya.
So, absolute value nito ay yun pa rin naman, 3AB. Let's have the next one, the fourth root of quantity 2x to the fourth. So, ano ang A? 2x. Absolute value ng 2x will be 2x. Kung mapapansin nyo, halos parehas lang si even at si add. Basta kung ano ang value ng A, yun yung magiging sagot natin. And that's rule number 1. How about rule number 2? So, rule number 2, ito naman yung gagamitin natin. The nth root of A raised to M. So, solve uli natin. Gamit yan. So, i-change natin sa rational exponent, kaya magiging, so we have that. So, pagkatapos nun, kabaliktaran ng rule number 1, ayan, babalik naman natin siya doon. So, ito yung M, nilagay natin sa labas ng quantity. Siyempre, may 1 siyang kalapit doon, kaya may 1 pa rin doon na may iwan, and we have this one. Then, the next rule is to change this to radical form or radical expression. At ito yung magiging sagot. The nth root of A raised to 1. So, nth root of A raised to 1 raised to M. Okay? So, sana nagiget natin. Let's have the first example. Fifth root of Y to the fourth. So, ang A ay Y. Ang 5, yun yung N. Ang M, yun yung 4. So, kung mapapansin nyo, nilagyan lang yan ng quantity, ito rin yan, tapos nilagay lang sa labas ng quantity yung M. Pero gamit muna yung rule, gamitin muna natin yung rule. So, we have that. So, Y raised to 4 over 5. So, we have that. Next is, dito na tayo ngayon. So, nilagyan na natin ng quantity, kaya fifth root of Y to the 4th power. So, again, ito na agad yan, nilagyan lang ng quantity yung process. Sinunod lang natin yung process. Let's have the next one. So, next one, change ulit natin 2 over 3. So, we have 27, 2 over 3. 27 raised to 2 over 3. So, nilagyan ulit ng quantity to the second power. So, ano ang pagkakaiba ng dalawa? So, kasi, itong nasa loob ng ating parenthesis ay perfect cube root. Kasi ang ibig sabihin ng 27 ay 3 times 3 times 3, kaya perfect cube root siya. So, ibig sabihin, ang cube root ng 27 ay 3, kaya magiging 3 raised to 2 na lang, at 3 raised to 2 means 9. Therefore, yan yung sagot sa number 2. Let's have rule number 3. Sa rule number 3, ito naman yung gagamitin natin, nth root of A, B. So, gamit ang nth root of AB, i-change muna natin sa rational exponent. So, we have that. So, nilagyan ng quantity kasi si nth root ay para kay A at B. To emphasize na itong nth root na na-change sa rational exponent ay kasama si A at B. Pwede natin i-distribute kay A at kay B. Kaya ito yung mangyayari. So, dinala si 1 over n kay A at si 1 over n kay B rin. So, we have this one. So, pwede na natin i-change sa radical ang rational exponent. So, magiging nth root of A, ito yon, then nth root of B, ito yon. So, ibig sabihin, yun yung gagamitin natin. Mapapansin mo, from this, itong A at B, ayun yung factor na nasa loob ng, yun yung factor ng radicand natin. Hence, when we work on with the example, kukuha lang tayo ng factor ng 32. Tiyakin nyo lang na ang isa sa mga factor ay perfect sa kanyang index. Tulad nito, ang index ay 2. So, ibig sabihin, dapat ang isa sa factor ay perfect squared. So, ano yung factor ng 32 na may isang perfect squared? Yun ay 16 times 2. So, square root of 16 times square root of 2. Square root of 16, yun yung nth root ng A. Square root of 2, yun naman yung nth root of B. Pwede rin naman magkabaligtad, wala namang problema. Again, alin dito ang perfect squared? 16. Kasi 4 to the second is 16. So, perfect squared siya kasi ang index nito ay 2. Kaya mawawala na ito sa loob ng radical. Ang matitira na lang ay 4. Ito ba may square root? Wala. So, mananatili siya sa loob ng radical. Kaya ang sagot ay 4 times the square root of 2. Again, square root ng 16, 4. Wala na tong square root. Kaya yan ay na doon. Again, perfect square ang pinag-uusapan na. Walang perfect square root ng 2. Kaya we have this. Let's have the next one.
So, ipapactor natin ng 16 at saka y to the 4 na perfect dito sa index. Clear tayo, perfect sa index. Factor ng 16 ay 8 times 2. Perfect siya sa index kasi 2 times 2 times 2, tatlong beses gawa ng index 3. So, 8 yon, kaya tama siya. So, 8 times 2, 16. Y to the third, para perfect sa index, so y to the fourth. So, may natira pang isa, doon na siya sa kabilang factor. Kaya y to the third times y to the fourth. So, ngayon, ang cube root ng 8 ay 2 at ang y to the third na cube root ay y. Kaya 2y na lang to. Pero ito, hindi na perfect cube root, mananatili na lang siya. Kaya ang sagot ay 2y times the cube root of 2y. So, itong 2y na to galing sa cube root ng 8 ay 2. Y to the third, cube root niya ay y. So, ito naman, kinopya na lang natin. Ito yan. Okay, that's rule number 3. How about rule number 4? Ito naman ang gagamitin natin sa rule number 4. So, gamit yan. So, change muna natin sa rational exponent again. So, 1 over n. So, we have this. Nilagyan again ng quantity to emphasize na the nth root is for a and b. Distribute ulit natin. A raised to 1 over n and b raised to 1 over n. At ito na yun. Change sa radicals. So, we have the nth root of a. Ito yun. And the nth root of b. So, we have that. So, ito ngayon yung gagamitin natin para makuha natin ang sagot. Let's start. We have the square root of 15 over 25. So, paghiwalayin natin, ito kasi yan paghiwalayin natin ang radical, symbol. So, kaya magiging square root of 15 over square root of 25. At ang 25 ay perfect squared, which is 5. Ang square root of 15, wala na. So, mananatili lang siyang square root of 15 over 5 kasi square root ng 25 is 5. Let's have the next. The fifth root of 18 all over fifth root of 3. May fifth root ba na pasok si 18? Parang wala. Kasi ang factor ng 18 ay 9 times 2. Hindi naman siya perfect sa fifth root. Si 3, wala din. Pero when you look at this radicand and this radicand, pwede siyang i-divide. So kaya isulat natin ng mag-isa na lang para we can divide it this way. At pag dinivide yun, ang sagot ay fifth root of 6. And let's have the fifth rule. How about this rule? Rule number 5. The mth root of the nth root of a. Again, the mth root of the nth root of a. So we have this. So ito muna ang i-change natin sa loob. Sa rational exponent. Kaya magiging, kasi ito 1 over n. Okay, ngayon ito i-change na rin natin ito buong radical na to. Kaya a raised to 1 over n, tapos ito 1 over m pa, raised to 1 over m pa. So we have this. So pwedeng i-times 1 times 1 and n times m. Kaya magiging 1, a raised to 1 over m times n or mn. At pwede nating i-change yan sa mnth root of a. So yun yung ating ilalagay doon na same with this. So, pwede yung mabaligtad lang. Kasi depende sa factor natin. Let's see the example. 8 root of 16. Pag kinuha natin ang factor ng 8. So, 4 times 2. Ngayon, baka magtaka kayo, paano natin malalaman kung alin ang ilalagay sa loob, yung 4, o kung alin ang ilalagay sa labas na 2, or kung saan si m, kung saan si n. So, ang titignan nyo lang yung radicand. So, ang radicand natin ay 16. So, ang 16 ay pwedeng perfect fourth root kasi 2 times 2 times 2 times 2. So, ibig sabihin noon 16. So, 4 na 2. So, pero pwede rin siyang 16. Pwede rin mabaliktad dito si 4 at 2 kasi ang 16 pwedeng 4 times 4. Kaya lang check na rin natin gamit muna itong process na to. So, we have this. So, kaya ang magiging sagot, pag kinuha mo to ay, we have that square root of 2. Mas simplified na to agad-agad. Kapag binaliktad natin si 2 at si 4, mag-simplified pa tayo ng isa. Okay, let's have this one. The sixth root of 81. So, factor ng index is 3 times 2. O bakit doon nilagay si 2? Kasi meron tayong 9 times 9 perfect sa square root. So, square root ng 81 ay 9.
Kaya ang matitira na lang ay the cube root dahil kinuha na ang square root ng 81 of 9. That's all, Kamato class. God bless us.